Hi guys, it's Friday, walang pasok ang mga anak ko kasi Teacher's Day dito sa amin. So nandun sila sa bahay. So dumating na yung huli kong pinadeliver. Sa bahay kasi ako guys eh. Dumating na yung huli kong pinadeliver kila EKC. Tapos, sunod-sunod ang mga deliveries. Another napakataas na tinapay. Tapos, papakita ko mamaya sa inyo. Good news and bad news. So, yung aking napipisil na tindera, diba dapat mag-test na siya, na pending siya kasi kailangan mapataas mo niya muna yung dugo niya kasi yun ang problema niya, mababa ang dugo niya. And then, kaya ang ginawa na lang natin, pang umaga siya. So, nakabalik na siya, isang araw lang na hindi siya pumasok. So, pumasok na siya ngayon, no? So, may katuwag tayo sa umaga, kaya kahit pa paano ano tayo. And then, magiging busy tayo kasi bukas dadating ang DCFE, no? Worth 13,000 mahigit na deliveries. Puro mga noodles, ano natin, tsaka biscuits. And then, Lemon Square dadating. Dumating kahapon ang Nestle products. Nestle products, no? So, yun. Kaya, okay. Tingnan natin. Ano kuya? Tingnan natin. Ito lang. Yun. May oishi. May oishi pala tayo na ano. May dumating na oishi. Oishing maliit. Ito so far yung mga chichirya namin. Ayan. Okay. Tapos ito yung mga ano natin. Ito yung mga in-orders natin na ano. Hihintay ko ang Unilever. Wala. Eko, konti na lang mga ano natin. Pero may nag-order tayo ng mga sondoks. Nung nakaraan, punong-puno yan, di ba? O, ngayon, o, ganyan, nga na. Yan. Diyan pa. Yun, meron din tayong Teodo Tipid. Okay. Okay, bukas, mga boxes naman ng mga, ang ating dadating, mga boxes ng mga noodles. Yan. So, pasyal tayo sa ating, yan yung bagong setup natin. So, kumuha na rin ako ng Snappy sa kanila. Kanila rin ang Snappy. May Snappy sila, sila EKC, ang Team Tata and Team V. So, ayan. Yan yung style ng namin. Ito, opisina. Tapos, yan. So, dito tayo. Tapos, ayan yung ating kabilang side. Ano, bebe? Yan. Konti-konti na lang noodles natin. Napakalakas ng noodles, guys. Wait lang po, So far, ito na yung mga stocks natin. Minsan kasi gabi ko kayo na ipapasyal, diba? Mga kape naman ito nasa ilalim. Wait lang, bebe, Ito, puro swak yan. Puro swak. May swak pa din dito, tsaka choco. Ayan. So, yung kakalasin natin na Kopi ko Blanca ay pang 3 na. Kasi diba 5 yung in-order ko. Ganun kalakas ang Blanca natin. Ayan tayo mga. Ayan. So, ayan ang ating. Ano pa kuya? Ang ganda talaga ng capacity talaga nito. Laki. Imagine niyo ito. 4 na kahon. 4 na case ang laman. Ito rin. Imagine that. Imagine that kung gano'n ka Ito ilan? 2 case ng 1.5. Tapos, ito ilang case? 4 na case na na 3 case na maliliit. Ang namin, halos wala na rin kaming sesto. Napakalakas ng sesto natin, no? Tsaka Snappy. Yan. Wala tayong Dutch meal na maliit. Order na nga tayo kay DCFE. Ang kasalo. Malakas. Di ba, Shobi, malakas ang ating cold products? Kagabi nga pag nag-iipon, hinihingal ako mag-ipon ng mga bote dyan. Wala na nga eh. Kanina malbulak guys, ano nangyari? Ilang camel. Punong-puno yan. Wala na. Ganyan na lang. Naubos na yung paninda. Hindi pa napupulipid yung nga. Pati yung peanut butter na kay rami-rami. Nga. Ito yung ating mga Okay. Mag-ayos muna kami guys kasi dami kaming tapos mga gagawa pa kaming orders. Okay, bye. Ayan guys, aayusin, hindi pa kami masyadong sobrang tapos doon sa huli na galing kay EKC deliver. Kala ko bukas pa DCFE. Ayan na DCFE. Ayan na yung aming mga ayan na yung aming mga deliver. Papasok mo dito. Iusod natin to. Dapat dito yung mga boxes kasi yan guys. Iusod natin doon sa loob para ma-display na lahat yan. Puro boxes yun. Ayan guys. Kine-check namin. Strawberry choco stick. Yan mga boxes yan. Strawberry racing, wafer stick. Ayan guys. Balik ulit. Sina-check namin pagka mga loose daw, tapos babalik na lang ulit para makakasya sa space. Tapos ito pa. Caption. Ayan na. Ano natin, stocks. DCFE.
Hi guys, Mommy Park is here. So super busy kami talaga kasi kaninang umaga, nandito pa ako sa bahay, andiyan pa ako sa bahay, ay dumating yung pinahabol ko na order ka sa EKC. So nag-worth yon ng almost 15,000, no? So, yan. Mga sabon, ganyan, kung ano-ano, madami. Basta marami yan, mga cream silk, ganyan, na mga ilang tie. Kasi nga, si Unilever, yung ahente na pumunta dito, hindi naman pa bumalik. Kasi nga daw, meron daw siyang seminar. So, kaya sabi niya, Madam, meron akong seminar, 1 week ito. So, sige. So, kaya naman, kumuha tayo kay, marami kasing items sa Unilever ang kinikerry ng tindahan natin. So, kaya kailangan din talaga natin ng direktang ahente ng Unilever or distributor. So, kaya naman, yon. So, dumating kanina ang DCFE na I thought tomorrow pa siya dadating. Dumating din today ang ice cream. Hindi lang ako nag-vlog. So, ang ganda ng deal ngayon, although, hindi natin masasabi, no? Kasi, nung una, itong ang October, ang ginawa nga nila ay scratch to win, no? Bago mag-end ng September, alam ko scratch to win. Tapos, may mga possibilities ka rin namang makakuha ng mga ice cream na free, ganyan. So, yung unang scratch ko, wala akong nakuha. Tapos, the following order ko ulit, within that week, binalik naibalik sa free na Choco Crispy. Nakakuha ko ng 20 pieces. And then, the next ulit ay ayan, yung mga bumili. So, yun nga, binalik nila sa may free ulit. So, dalawang sunod na, huli yung kanina, dahil may delivery nga, naka-free ako ng 20 pieces na mochi, and then kanina 30 pieces na mochi, pero scratch yon. Sa scratch ko nakuha yung dalawa na yon, no? So yun lang, no? So nakakatuwa kasi ang laking additional income yun, kasi imagine niyo sa yung 10 times 15 nga lang is 150. So kung naka 30 pieces ako, edi 450 na yon. And nung nakaraan pa 20 pieces, edi 300 yon. Tapos pwera pa nung nakaraan na 20 pieces na Choco Crispy, o de ilan yon. Pero pa nung mga nakaraan, mga Choco Stick at saka Choco Malt. Guys, in a month, halos nakaka-1,000 ako, no, na halaga ng free na items, worth of items ng ice cream ni Ace Ice Cream. So, ang laki niya talagang additional or profit, no? Additional profit, imagine. So, nakakatuwa. Kumbaga ba, parang na-compensate na din ang kuryente mo. Anyway, sinabi ko lang naman yan. So, ngayon, October, pumasok na, no? Nung nakaraan ay nasabi ko sa inyo na may mga nagtaas na ang kape, nagtaas na ang Magic Sarap, no? Actually, today, as in today lang. Kahapon, nandito ang ating, nandito ang ating delivery ng mga Nestle products. Kasi Miyerkules nag-booking ako. Kasi nung nakaraan pa ako umorder ng Magic Sarap, dinaihan ko ang order ko, walang deliver kahit isa. No? Hindi ko alam kung nabanggit ko yan sa vlog ko. And then, yun nga, umorder ako, buti bago nagtaas, nakaabot pa ako. Kumuha na ako ng 10 tie. Ang isang tie po kasi ay 16 pieces. So kaya, sabi ko, matapos lang yung old stock namin na 2 tie, ay magsi 6 pesos na kami sa Magic Sarap. So, may mga batches na ako ng na order na mga Nestle cream na bago na ang presyo. And as well as mga kape na 23 grams, na mga bago na ang presyo. Pero nakuha pa natin, nakaabot pa tayo doon sa lumang presyo. Isasabay natin siya sa bagong presyo. So, yun ang diskarte para tayo ay kumita. So, normal yon guys. Kasi alam niyo po kung bakit. Ito yung ating mga pagkakataong mga negosyante na makakuha ng maganda-gandang kita. Gawa kasi ng nag-i-input tayo ng extra capital. Kasi kahit hindi natin kailangan mag-stocks, nag-i-stock tayo ng oras dahil dun sa pagbabadya ng taas ng presyo. So, yan ay mga tips, lalo na doon sa mga lumalaki na ang tindahan, patungo na sa transition, no? Nagle-level up. So, yan yung mga magagandang tips. So, ganyan. Kaya, ang gusto ko talaga, kapag may ahente kasi, nai-inform kung kailan magtataas para mapag-desisyon na natin if tayo ay mag-i-stock. Okay? So, yan ang ating update. So, dami naming ayusin. Bigas, baka bukas kami bibili. Anyways, bukas October 5, Sabado, no?
birthday po ng ating Lola Park, no, yan. So, birthday niya bukas. Simple celebration lang, no, and I'm just so happy kasi, mabait pa rin ang Panginoon dahil kahit paano hindi niya tayo pinababayaan. And then another good news, and I don't know nga kung bad news, na tulad ng sabi ko kanina, ang ating tindera na medyo competitive na tindera ay pinang-umaga ko, no? So, pinang-umaga ko siya, it is because hindi nga siya po pwede na mapupuyat. And then, ang naging problema nga niya, kailangan niya munang magpagaling sa dugo dahil bumababa ang kanyang red blood cells. So, kaya yun, okay naman sa kanya yun. So, malaking bagay yung ganun sa akin. However, syempre nalulungkot din ako para sa kanya kasi I know na kailangan na din niyang umalis kasi nga, kailangan nila ng pera dahil ilan ang anak niya. Anim yata ang anak niya, may baby pa siya. So, yun. So, nagpapasalamat ako kasi matino siya talaga din ako kasi tino din siya nung huli ko na si Jai na madaling turuan. Actually, mas naging mabilis siyang turuan. Pag ikukumpara ko kay Jai, magaling na si Jai, pero etong si Shobi, competitive din talaga, no? Talagang wala din ako masabi. Hindi siya ngarag, relax lang. No, nakakatuwa. And syempre, kasing edad lang din natin siya. And nanay na rin. Imagine, 6 ang anak niya. Halos kasing edad ko lang siya. 39 yata siya. Magkasing edad lang kami. Anyways, yun yung update natin. At yun, no? Kung kahit gusto ko man i-wish na forever na siya sa akin, I know darating din ng isang araw na lalayasan din ako dahil syempre nga mag-a-abroad, no? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate uli at shoutout natin syempre mga nag-participate sa ating vlog last time. Shoutout to Janet Capillo, sabi niya, yes Mommy Park, talaga pong mahirap intindihin at unawain sa una ang BIR. Nagka-penalty ako noong unang file ko sa BIR dahil hindi ko pa naintindihan kung paano ang proseso. Pero nung naunawaan ko na po, madali lang pala. O, diba? So, totoo naman talaga. Sa una lang ka talaga mahihirapan. And then, Lawrence Vlog, sabi niya, hello, Mommy Park, kawawa naman ikaw, hehehe, mo, Mommy Park. Nakakakita ka din ng magpipirme, dadating din yan. No, salamat, Mama Lonzia. Judith Ramos, shout out, Mommy Park, salamat po sa advice. And Sunshine Lakpin, I feel you, Mommy Park, at sana makakuha ka kaagad ng kapalit. Next would be Herbie A. Mirano. Sabi niya, hello Mommy Park, salamat sa mga information. Self-employed business po ako, taga-Pulilan lang ako. Paano kaya kumuha ng tauhan kasi medyo tumataas ang demand ng mga gawa ko po. So, kung ikaw ay may physical store, maglagay ka ng wanted tindera o kaya hiring, ganyan. Pwede ka rin mag-post sa Facebook para yung mga kakilala mo, ay kung may mga kakilala sila, they can refer it to you. No? Michelle Vaz, sa akin kasi guys, ang mahirap lang kasi, gusto ko lang kasi taga dito lang talaga sa Willow Bend, no? Hindi ko kaya yung marami na tagalabas. Hindi ko kaya yung tagalabas. Gawa kasi ng yung taga rito na nga lang nag-a-absent eh. Ano pa kaya kung tagalabas pa, di ba? So dito din kasi, lalo na kung mga legit na nakatira dito, may tirahan dito, may kamag-anak dito, mas easy sa akin to check the background. Nung nagba-background check din ako. At saka hihingi ako talaga ng barangay clearance or kaya ID, ganyan. Ano? May acid cream ka, Mami Park? Meron. Ayan. So, yun nga. Okay. Sabi ni Michelle Vasquez, done watching, I feel you, Mommy Park, wala pa sa kalahati ang hindi abusado. Di mo alam kung anong balanse ang gagawin. Bihira lang ang may malasakit. Sana makatagpo ka ng matinong katuwang, Mommy Park. Importante kasi ang sapat na oras ng tulog, which is true. Alam niyo po, habang binabasa ko po tong comment nyo nung kagabi yata, kasi gusto ko mag-vlog sana kagabi, kaso pagod na pagod po ako talaga. Hindi talaga kaya ng powers. So sabi ko, makaka-relate lang talaga is yung mga talagang mga literal na busy sa negosyo. Yung talagang struggling, no? Sa ganitong mga bagay. So, grabe. Minsan alam nyo, pagka, talagang minsan gusto ko na lang iiyak sa pagod, sa hirap. But I don't have a choice, no? The thing that only can motivate me is when I see my kids, when I see my mom, when I see the bills, no? Yan na lang talaga ang motivations ko sa ngayon. And syempre, kahit ganun pa man at pinili ko ito, talagang ganun, no? So
Pero kung iisipin ko, mas masarap to at mas masaya ako dito compared to be employed. Yun naman, no? Ayan, Ricky Anuevo, shout out Mami Park, thanks for the new information. Mami Michelle Vasquez, thank you very much. Langgani Channel, sabi niya, hello Mami Park, silent viewer po ako since may sari-sari store po ako, Mami Park. Dati po akong nasa HK, ngayon ito po ang aking hanap buhay. Pero labas po ang aming renta sa bahay at mga ibang gastusin po. Kaso yung pagpapatayo ko ng sari-sari store po is Meron po kayong marker yung... Kaso, yung pagpapatayo ko ng sari-sari store po is akin po. Walang renta. 7 months na po ako na may store. Ang tanong ko po, paano ko mababawi ang gastos ko ng materyales sa store po sa ngayon? May fund naman yung store at wala naman akong abono na ginawa sa store. Ano po? Okay naman po yung income ko. Maliit lang po ang kita sa tindahan. Wait lang, tuloy natin guys. Ayan, medyo nahirapan ako dito sa ni Ma'am Langgani Channel. Sabi nga niya, okay, ang tanong kasi dito ni Ma'am, hindi ko talaga na-gets masyado yung kanyang no? Ang tanong kasi dito ni Ma'am, paano daw niya mababawi ang gastos ng materyales sa store, no? May fund naman daw ang store at wala naman daw siyang abono. Ginawa niya sa store, okay naman daw yung income. Kaya nga lang daw, nakabukod-bukod daw nga yung bigas niya, yung kanyang alak, no, yung kanyang GCash, yung kanyang load, nakabukod ang income from the grocery stores. Ngayon, ang niya is paano niya mababawi yung funds sa materyales. Hindi mo talaga mapupursik kung saan mo yan babawiin kasi bukod-bukod ang iyong style ng paghawak ng income. Alam niyo po ba si Mami Park, ever since hindi ko po ina-advise at hindi na kailangan pa ang magbukod-bukod. Lalo na po kung mag-aasam kayong lumaki. Sige nga, sa akin ha, isipin nyo, paano ko ibubukod ang grocery? Paano ko ibubukod ang benta sa bigas? Baka mamaya wala pang barya. Magpapabarya ako sa benta ng groceries, nagkagulo-gulo na, tapos nakapila na ang aking mga customers. Hindi pa ako natatapos magbukod-bukod, 'di ba? So abala po siya. So ang disadvantage ng nagbubukod-bukod ng benta is abala, mas marami pa ang kwentahan, mas stressful siya for me, I think. Although hindi ko siya sinubukan. And also it doesn't help the store to grow faster. Just for me ha, it doesn't help the store to grow faster. In a way na, kasi nga, dahil nakabukod-bukod, so dapat, kung nakabukod-bukod, doon at doon mo lang din gagastusin yung ibinukod mong benta. Let's say, for example, nagbukod ka sa bigas. Gumaganda at dumadami ang kita sa bigas. So, dahil sa bigas lang siya, dapat sa bigas lang siya. No? So, yun ang disadvantage. For me ha, disclaimer, ang disadvantage niya ay hindi siya nakakatulong ng mabilis sa pag-unlad ng negosyo. And alam nyo guys, marami, in general, marami ang mga negosyante at yung mga lumaki na hindi naman yan ginawa. Hindi naman yan ginawa. Common ang ginagawa is yung nagbubukod sila ng halimbawa, 100 araw-araw, yung kumukurot araw-araw, and then pang-ipon nila or pang kanila na. Yun yung common na naririnig ko. But yung pagbubukod-bukod, naririnig ko lang po yan. Mula nung nag-vlog ako, nadidinig ko lang po yan sa mga kasari. Alam nyo po, kahit maliit ako noon, hindi ko yung ginawa. Promise, hindi ko yung ginawa. Kahit nung bata din ako na ako ay may, hindi namin ginawa yan ng Lola Park nyo sa mga negosyo namin. Hindi. The other thing na naririnig ko doon sa mga negosyanteng mga naging successful, sa maliit na tindahan hanggang sa lumaki sila, naging malaking wholesaler, ganyan, is yung nag-iipon sila ng kita, ng kita nila, and then nag-i-invest sila sa ibang negosyo. Ganon. Or, what I mean is, nag-i-invest sila sa ibang bagay ulit na idadagdag sa negosyo. Halimbawa, dating wala kang mga gas, no? Yung gas, yung M-gas, dami naghahanap sa iyo. Kaso malaki medyo ang puhunan. So nag-iipon ka galing sa kita ng tindahan nang sa ganun ay makapag-provide ka. Nire-reinvest mo at dinadagdag mo sa negosyo. So halimbawa dati ay wala ka naman tindang school supplies. But gusto mong masimulan na magkaroon kahit paunti-unti. So nag-iipon ka. Yun, okay yun. But, yun yung mga usual. But yung magbubukod-bukod as in, ito para sa bigas, ito para sa ganito, ito para sa ganyan. Nagagawa talaga yan ng maliliit, yes, kasi hindi nga ganun kabisi. No? Pero alam nyo, katulad nyo din naman ako noon, hindi rin ako ganun kabisi, but hindi ko siya naging habit na magbukod-bukod. No? Ngayon, yun yung mga disadvantage, no? Yung hindi siya nakakatulong ng mabilis to strengthen and to rolling your capital. Now,
Ano naman ang mga advantage ng hindi ka nagbubukod-bukod? So, unang-una ang advantage niyan, it can strengthen the product or the items one way to another. So, ibig sabihin, halimbawa po, si bigas lumalakas, pero hindi mo lumalakas si bigas, no? Hindi mo siya ibinukod ng benta, so priority mo siya, mas mataas ang kanyang allocation. Pero mataas din ang naaangat niyang kita dahil nga malakas siya, so tumataas ang sales mo. So, una lang naman ang technique ay focusan mo yung fast-moving products. And then, kapag may mga susulpot na may mga items na biglang tumataas ang demand, na dati ay natutulog lang sa pansitan, ngayon ay tumataas na, dahil siguro na found out ng mga customers na mas mura sa'yo, mas maganda ang produkto, mas maayos, ganyan. So, gumaganda ang bentahan sa dating medyo hindi basta gumagalaw na produkto, even basic needs siya. So, ngayon, you can able to restock more. It is because yung sales mo din tumataas. Kasi there is one product that can strengthen the other product for you to be able to restock or to add your inventory. So, yun ang advantages niya. So, kaya yun ang pinagagana ko dito sa tindahan. Dito po sa tindahan, di po pwede po yung basta bukod-bukod ka. Kasi pag dumating ang ahente mo sa ganitong produkto, saan ka huhugot ng pera? Kung ang groceries mo, konti pa lang ang benta. So, manghihiram ka ba sa GCash? Manghihiram ka sa bigas? O di ganun din yun. Tapos, saka mo na lang ibabalik. O, pag nakabenta ka, saka mo tapalan. Pag nakabenta ka ng pangkalahatan. Dahil, ang malalakas na mga items, kaya ang laging rules, ang laging number 1 rules, golden rules sa tindahan, focus to fast-moving products. It is because you can easily rolling. Kaya ka mabilis makapagpapalaki niyan kasi tataas ang profit mo. Tataas ang capacity mo, paano ba yon, yung purchasing capacity mo, dahil malaki ang sales sa kabuuan. So kaya there's no such people who are successful na pinractice or naging habit. I'm not so sure, but I don't think so, na pinractice ang magbukod-bukod. So para mabawi mo yung gastos mo sa materyales, pagganahin mo, pagsamasamahin mo, pagganahin mo ang iyong source of income. Ngayon, kung hindi naman sa iyo, nasa sayo pa rin, no? Kumurot ka ng kita ng load mo, kumurot ka ng kita ng bigas mo, kumurot ka ng kita sa GCash mo, and then kumurot ka ng kita mo sa groceries mo, para mabawi mo. Dahil, saan ba nagaganap yung lahat ng mga paninda mo na yan? Doon din sa tindahan na ginastusan mo para magpatayo. So, dapat, lahat ay magpa-participate na mag-ambag. Lahat dapat ng kita from bigas, load, ay mag-ambag. Dahil hindi mo naman sila tininda sa ibang tindahan eh. Sa tindahan mo rin tininda. Paano mo mababawi ang materyales? 'Di ba? So, for me yun lang just the idea. No? Just the idea. Lahat ng yan ng items na yan ay tininda mo sa isang tindahan na ginastusan mo ng pagpapatayo or pagpuput up. Paano mo babawiin ang materyales? Ngayon, saan mo ba tininda yung mga pinagbubukod mo ng mga items? Doon din sa tindahan kung saan ka gumastos ng materyales. O doon mo din bawiin. So what is the sense of magbukod-bukod ka pa? Kasi mag-iisip ka pa niyan eh. Halimbawa, nagastos mo sa materyales 10,000. Hey, magkano kaya kukunin kong kurot kay GCash na kinita? Magkano kaya ang kurot na kukunin ko kay bigas? Magkano kaya ang kurot na kukunin ko kay ganito, kay ganyan? O, di ba? Lahat yan itininda mo sa isang place lang na gusto mong mabawi ang materyales na ginamit mo. So, dapat lahat sila mag-participate. So, what is the sense of magbukod-bukod? Naririnig ko lang talaga yan sa maliliit. Oh, hindi ako Ako, real talk ako, kilala nyo ako. Hindi ako nagmamaliit ng ibang tindahan dahil dyan din ako nanggaling. But I never make it a habit na magbukod-bukod. No? Always ako pag kumurot, pag kumuha, kumabig, net income. Ganun ang ng Mami Par. So, kaya importante talaga na aralin mo muna ang disiplina para nang sa ganun ay mag-work out lahat ng bagay-bagay. No? So, that is the very first advantage nang hindi ka na magbubukod-bukod ng iyong mga benta. No? I can say yes when it comes to GCash kasi talagang mahirap talagang mag-monitor ng cash in and cash out and then isasama mo siya sa benta. It's really, really so hard na magtala. I would agree with that. But when it comes to load, yellow, bigas, soft drinks,
grocery items, we are variety store. But it doesn't mean na we are variety when it comes to capital. Bakit? Variety din ba ang iyong kapital? No? Kung iyan ay, halimbawa ay, inano mo lang, inutang mo lang yung puhunan sa bigas, halimbawa, binukod mo ang benta para yung kita niya pambayad dun sa inutang mo. Eh, ang kaso halimbawa, may biglang humina ang benta sa bigas. Halimbawa lang halimbawa, or sa isang items na pinaglaanan mo ng saan ka kukuha ng pantapal para mabayaran yung bayarin mo na inutang. So, syempre, hihiram yan sa mga kasamahan niya sa isang bubong. Hihiram, 'di ba? Dahil saan ka huhugot? Personal? O, ba't ka nagbi-business kung lagi ka maglalabas ng personal? No? I-join force mo para ma-strengthen ang kanyang purchasing capacity para mas mabilis lumaki at makapagparoling. So, that is the first advantage. The second advantage is less stress, less hassle. So, pag less stress, less hassle, mas magaan para sa ating mga nagtitindahan at mas makakapag-focus tayo dun sa mga bagay na mas dapat nating gawin. Siyempre, mas ilalaan natin ang ating lakas at pag-iisip sa pag-aayos ng tindahan, sa pag-iisip ng ibang bagay na mas makakabuti sa tindahan, kesa yung magsusulat at mag-iisip kung paano ba yun, nakalimutan ko, magkano nga ba yung napuntang benta kay bigas, magkano nga ba yun, kasi naisama ko na daming tao, daming bumibili, napagsalo ko, napagsama ko, paano ba yan, nalilito ako. And also, it's easy to fund the additional product, no? Oh, ganito. Alam nyo, dati wala akong Marby, di ba? So, ang puhunan sa Marby, nung magsimula ako, yung una kong sabak dyan, nasa around 2,000. 3,000. Ang una kong sabak ng paglalagay. So, saan ako kukuha ng fund? Syempre, sa sales ko. Di ba? Eh, paano kung kinuhanan ko yung benta sa bigas? So, ibig sabihin, yung 3,000 ang hiniram ko sa bigas. So, ibig sabihin yung bigas, ang laki nang naibawas natin. Parang nagkakahalaga na yun ng 2 sako na tigka 25 kilos, di ba? But, if nagko-combine ang lahat, no, mas mabilis at madali sa atin ang mag-fund sa ads-on products natin. Dahil may mas malaki siya. Iko-compare doon sa pupunta ka sa bawat binukod-bukod mong produkto ng benta. And then, magkano ang kukurutin mo para mabuno mo yung gusto mong i-ads on the product. Halimbawa, may nagpunta dito na ahente, nag-aalok ng ganitong produkto, alam mong nahihirapan kang i-access yun, binibili mo pa kung saan-saan, ang taas-taas ng pamasahe, ang laki-laki ng gastos, hassle lumabas. Pero iyan, right at your door, may ahenteng dumating, naalokan ka. Now, paano ka ngayon magfa-fund sa gusto mong dahil halimbawa, may minimum order. Halimbawa, ma'am, at least 6 bottles lang bumili ka, at least 6 pieces lang bumili ka para mababaan ka namin. Or at least 1 box. So, saan ka kukuha ng funds? Kukurot ka kay GCash, kukurot ka kay bigas, kukurot ka kay soft drinks. So, kung isa lang siya, mas nai-strengthen ang funds na ilabas mo. Kasi nga, hindi mo naiisipin na kung magkano ang kinuha mo kay ganito, kay ganyo, kay ganyan. Magkakapamilya yan Nasa isang bubong. Bakit kailangan bukod-bukod pa? No? So, dito papasok yung salitang sa negosyo, kailangan magkakabuklod din sila, no, para magtulungan. So, parang sa isang pamilya, kung magkakabuklod kayo, magtutulungan din kayo. Kung isa ay may weakness, can strengthen the other members of the family. As well as in the store, if may gustong i-adds on or may gustong mas dagdagan ang stocks, it can strengthens the other variety products. 'Di ba? Halimbawa, ang laki talaga ng demand sa alak. Naku po, grabe, kailangan ito talaga yung pinakamalaki ang pondo. Ngayon, saan ka kukuha ng pondo? Dahil sama-sama yan, yung mga na-create na sales ng lahat ng produkto mo, natulungan si alak. So, what's the use of magbukod-bukod, di ba? Ang uso lang na nagbubukod-bukod ay yung mga nag-aasawa na. So, yun ang advantages. So, mas saan ka giginhawa? Doon sa hindi ka nagbubukod-bukod pa ng benta. No? I would agree when it comes to GCash. But the rest, alak, bigas, load, pwede nang sama-sama yan, guys. Kasi, pag naman dumating ang mga bayarin yan, o edi yung sales, ang ibayad mo, ang i-workout mo kasi dyan, sales, hindi yung pagbubukod-bukod. No? Langga, work out your sales.
Not yung, wag ka mag-focus sa nakakapagod na nakakapagod na mga bagay na hindi naman ganung magbibigay ng malaking impact, no? Kasi naniniwala ako na ang mga taong hindi kaya ang paraan ng allocation sa negosyo at kung paano mag-control at mag-budget, naniniwala ako na mga mahihinang nilalang na tindera yan. Sorry to say, real talk lang. Why? It is because pumasok ka sa pagtitindahan, dapat marunong ka sa math, dapat marunong ka sa fraction, no? Sabi ng teacher ko dati, nung professor ko when I was in college, if you don't know the fraction, you don't know how to share. Shout out sa aking si Mamburero. Well, lamok ba yan? If you don't know the fraction, you don't know how to share. If you don't know the multiplication, you don't know how to improve and progress. Diba? Oh, ganun lang kasimple yun. And you don't have naman to know everything na talagang ang lalim-lalim, na to the x, y, to the power of second power to the You only know, you only have to know the basic. So when you go into complicated, madali na, 'di ba? Kaya nga basic muna. Lahat ng bagay isimula sa basic, hindi sa complicated computation. So basic lang tayo, guys. Importante basic lang, no? I don't see any pagdating sa pagbukod-bukod kasi wala kang disiplina. Ngayon, psychological yan Ngayon, kaya mo pinipilit na ibukod-bukod nang sa ganun hindi mo magastos, hindi mo ma-all out lahat sa isang bagay lang, ganyan. No. Kapag ikaw ay gusto mo ng pagpapalaki at pag-asenso sa tindahan mo, maliit ka pa lang, didisiplinahin mo na ang iyong sarili. Mami, para namang hindi ka naligaw ng landas din, parang hindi ka minsan-minsan naliligaw dan. Yes, pero kaya kong makabawi. Kaya kong gawa ng paraan. Kaya ko kung saan ko didiskartihan nang sa ganun ay lahat mapagbigyan. Hanggat maaari. No? Mas mahirap yung sa ganitong sitwasyon na medyo lumalaki ka na kaysa dun sa maliit. Nung nagkaroon ako ng maliit, hindi naman yun talaga katulad nito ang sitwasyon. Yun, magkabenta ako't hindi. Wala sa akin, hindi ako bothered. Kasi those times, hindi ko naman siya bread and butter. Pero pagka ganito na bread and butter mo na, wala nang laro-laro. Hindi na po pwede yun. No? Dumadating ka na nga sa puntong nag-i-issue ka na ng cheque, nangungutang ka na, nagpopondo ka na, nagto-terms ka na. Talagang business. Diba? So, make it a habit na maliit pa lang, napapractice nyo na yan. Kasi that's all basic. Sa totoo lang. Mas mahihirapan kayo pag lumalaki kayo. Diba? So, yung pagbubukod-bukod, hindi ko minamasama. Ang pinupunto ko lang is sa realidad ng buhay, ng pagtitindahan, hindi siya talaga dapat nangyayari. At di ka dapat ma-stress. So, paano mo mababawi ang mga materialis? Bakit? Si groceries lang ba ang nakabahay sa iyong tindahan? Ang nasa bahay ni Ate Langga? Handyan din si bigas, handyan din si Gcash, handyan din si ganito, ganyan. So, lahat sila, all of them should participate when it comes na mabawi mo ang iyong materialis na ginastos. So, dapat lahat. Ika nga ganito yan. Pag yung magulang nyo may pangangailangan na bakit? Ako lang ba ang anak? Ba't ako lang ang gagasta? Diba? So, dapat everybody also. So, ngayon, kahit gagastos nga lahat, ang tanong, nakahiwalay ba ako ng bahay? Yung bang bigas ko sa kabilang tindahan naka-available? Hindi ba kung saang establishment or tindahan ko na pinut up na ginastosan ko ng materials nakapwesto? So, everybody should participate. So, yung ano nyo yung logic, bakit kailangan magbukod-bukod pa? Kung everybody din naman pala kailangan mag-participate. And everybody din naman pala ay can strengthen each or can strengthen other members of items. Mag-combine lang ng sales, mag-combine lang ng power. Diba? So, that is logic. Ayan. So, sana na-gets po, no? Please don't get me wrong na baka feeling nyo ang sobrang harsh ko sa inyo. Nagre-real talk lang talaga ako, no? Mahinang nilalang na tindera ang mga taong kailangan pang magbukod-bukod ng benta. Nasa isang bubong lang yan, no? Nasa isang bahay lang. So, dapat everybody should participate and everybody should help each other. Strengthen each other para sa ikabibilis na paglago, paglaki, at pag-asenso ng negosyo. So, this is Mami Pike and this is Team Part. Meron pa pala akong siya shoutout. Sorry.
Winnie07, Mitsela Lamaden, sabi niya, "Hi Mami Park, ano pong ilalagay sa customer name kung aabot siya ng 500 pero 3 customers po ang bentahan nyo?" Sana magre-reply po kayo dito sa comments. Hindi po ako nagre-reply sa comments. Nagre-reply po ako sa shoutout. Ayan. Ano daw ang ilalagay na customer name kung aabot ng 500 pero 3 customer? No? Hindi po tayo po pwedeng maglagay ng salitang various customers. Kailangan po isang customer name lang. So you can choose any. Hindi naman siya masyadong aanuhin ni BIR. The most important is you declare. And you have the legit receipt and also magbabangga sa ating mga books of accounts. Ayan. No? So pwede ka naman kayong pumili ng name. No? Kasi sa BIR naman po kasi hindi na yan masyadong pinapansin. Pero hindi mo dapat lagyan ng maraming customer. Ganun lang. Kasi kung gusto mo nga ding i-declare yung sales mo tapos pero ang dami ding bumili, iba't iba ang bumili. So, i-declare mo pero choose one name. Okay na yon. No, hindi naman yan hahabulin ni BIR eh. No, kasi tindahan, hindi naman na yan aanuhin pa. Flor Basada, salamat po sa answer Mami Park. Lagi po ako nanonood sa vlog nyo. Marami na po akong natutunan. Hi April from BG Support Group. From BG Support Group, hello! Ellen Pilar and Ate JBTV. Ate JBTV, sabi niya, as much as possible sis, iwasan mong ma-stress. Alam ko minsan di talaga may iwasan, pero tayo rin ang magkakaproblema sa huli. Magkakasakit po tayo. Yes, no? So talagang super happy na lang talaga ako na ang tibay talaga ng aking resistensya. Nagpapasalamat talaga ako sa mga natural snacks ko nung bata. Bayaba, sampalok, santol, chesa, mangga, no? Apis, chiko, ganyan, no? Mga natural. So, thank you very much everybody. I do hope na may natutunan kayo ngayon at sana ay ngayong Oktoberfest, no? Oktoberfest. Yan. So, happy lang ako kasi mag-birthday ang Lola Park nyo. Yan din ang mga motivations ko sa buhay, no? Ang ating mga magulang, mga anak, asawa. Bye!